Papasilip ko sa inyo parang hindi na po kagaya nung previous month po kung ano po yung kagandahan dito. Ngayon medyo naging budiga po. Good day mga ka-agri and welcome back again sa ating YouTube channel Agri Lifestyle. For today's video, papasilip ko po sa inyo mga ka-agri kung ano na po yung nangyari dito sa backyard farm namin dito. Mga ilang buwan po mga ka-agri na hindi po natin nagagamit dito kasi po doon sa previous vlog ko mga ka-agri, inaantay ko po namin na dumating yung mga imported na mga sisiyo na mga materialis na ilalagay natin dito. So naisipan po namin na lahat ng mga materialis namin dito na mga free range chicken ay i-dispose namin and papalitan ng bagong materialis na mga imported from Dominant CZ kina Dr. Erwin Cruz. Papasilip ko sa inyo parang hindi na po kagaya nung previous month po kung ano po yung kagandahan dito. Ngayon medyo naging budiga po, pero ibabalik namin kasi this week po darating yung mga sisiw. So ayan, lilinisan namin ulit at babalik kami ulit sa pag-alaga ng mga free range dito. So tara, papasilip ko sa inyo kasi yung darating na mga materialis namin ay mga day old chicks. So from Czech Republic to Manila, Manila to Davao Airport. So Davao Airport going dito sa Digo City, Davao del Sur. So dadali namin. So kukunin namin. So para po kunti lang yung mga mortality, so ipi-prepare natin yung brooder. Papakita ko sa inyo yung brooder natin. Tara. So ito na po yung nangyari dito mga ka-agri. Previous vlog ko, maraming mga manok dito, marami tayong stocks. Kaso nahinto. So ngayon ibabalik natin. So ito yung brooder natin dito. Ayan. May ipa dito. So yung darating na mga stocks natin mga ka-agri, yung mga day old chicks ay nasa mga 30 heads lang po. So dito sa brooder na to, kasya po dito yung 50 to 70 na mga sisiw. So yung gagawin namin dito mamaya mga ka-agri, lalagyan namin ng newspaper or tarpaulin or trapal. Tapos mga 2 inches na thickness yung ipa ilalagay namin dito and lalagyan din namin ng another layer na papel, no, newspaper, basahan po. Then saka pa namin ilagay yung mga sisiw. So lalagyan natin dito ng bulb, yung ilaw para pang manok talaga, pang sisiw. So yung ratio niya is 1 watt per 1 bird. So halimbawa mga 30 chicks yung darating natin dito na mga ka-agri, yung gagamitin namin is nasa mga 25 or siguro 50 watts pwede. Iangat lang natin konti dito para hindi masyadong mainitan. So every hour or every 2 hours mag-check tayo. I-vlog ko din mga ka-agri pag meron na yung pag dumating na yung mga stocks natin na sisiw. So yun ay D853 o tinatawag nating counterpart ng Rhode Island Red. So dito natin ilalagay. Merong ganito yung mangyayari dito. Tatabunan natin. Saka may exhaust dito. So para hindi naman masyadong mainit. And yung pinaka babantayan natin mga ka-agri, yung daga po kasi delikado talaga. So yung gagawin natin para ma-minimize natin yung mga daga ay maglalagay tayo ng mga precautionary measures. So ilong. So ayan. Maglalagay tayo mamaya at saka pinaka-importante po, lilinisan itong buong area dito. So dito, dito, reserva, saka dito din reserva to. So 4 na box itong ginagamit natin na brooder. So previous month po mga ka-agri, puno to lahat dito.
may mga stocks. So, bali ngayon, babalik tayo. Kaya ibabalik natin yung mga vlogs natin mga ka-agri tungkol sa free range chicken. So, ayan muna sa ngayon. Tsaka, feel free po mga ka-agri na mag-comment. Pasensya na po. Maraming nagko-comment na hindi ko na re-replyan kasi na-busy lang po talaga. And ngayon, babalik tayo sa pagbablog tungkol sa free range chicken. Ayan mga ka-agri, dapat talaga nating tandaan na pag sisiw, dapat tutok po talaga tayo kasi yan yung pinaka-crucial stage nila. And then dapat meron tayong sakto na program, yung biosecurity natin, hindi tayo basta-basta magpapasok ng mga tao dito kasi delikado talaga sa sakit. Pag once na mapasukan tayo ng sakit dito sa area, napakahirap po sugpuin. So prevention is better than cure. So mas mainam na i-prevent na lang natin